Ipagpalagay na lang po natin, mga kababayan, na kunwari, totoo, yung ibinalita ni Junior Bangag na kuno, nahuli na si Saldico sa Czech Republic. Sakyan natin etong mga kasinungalingan, panlilihis sa isyo ni Junior Bangag, mga kababayan, na kuno nahuli na sa Saldico. Pero tumpak po ang pag-aanalisa ho natin, mga kababayan, na baka sa Czech Republic pa nga makakuha ng asylum si Saldico. Hindi lamang po isang simpleng individual ang nagsasabi nito, mga kababayan, kundi mismong si Attorney Harry Roque, isang bihasa sa batas, palibhasa nga, abogado, at pinag-aralan ang tungkol po sa asylum kasi nga mismong siya asylum seeker din. Ngayon, si Attorney Harry Roque na po ang magpapaliwanag sa inyo, mga kababayan, na baka dumating po ang isang araw, pikat ang igagante ni Saldico kay Bangag. Kaya sa palagay ko, mga kababayan, walang Saldico na maiuuwi ho dito sa ating bansa. Hanggang kwentong barbero lang si Bangag, mga kababayan. Ayon pa nga sa ating mga kababayan, hindi naman daw talaga totoong nahuli si Saldico. Yuba, wala silang litratong ipinakita. Kapirasong video, wala. Katulad po nung kay Tebes, di ba? Napakabilis po nila magpakalat ng mga litrato. Tinanggap kaagad ng mga bayarang media nila. Pero ngayon, meron ba? Wala. O isa ho yan sa mga pinagdududahan ng ating mga kababayan na baka nagsisinungaling itong si Junior Bangag. O ito na po ang mismong paliwanag, mga kababayan, ni Attorney Harry Roque. Pikat sa mga bangag. Isa yan sa masasabi ni Saldico. O eto na ho. Pero, fact, ano ba ang proseso sa Czech Republic? Ito po, pinag-aralan ko na. Ang proseso po dyan, bagamat po pwedeng ma-detain siya hanggang isang taon dyan, no? Pero at the average 90 days, bago siya ma-deport, ang katotohanan ay sa unang 7 araw ng pagkakadetain niya sa kanya, kinakailangan sabihin ng Czech authorities kay Saldico na po pwede siyang humingi ng asylum. Obligasyon po yan ng Czech authorities na kapag minahuli sila na illegal entrant o yung pumapasok na walang visa, walang passport, na kapag siya ay nadetina, sasabihan na may karapatan siyang humingi ng asylum. Nakampante po ako nung aking sa pag-aaral, nalaman ko, obligasyon ng mga otoridad sa Czech Republic na sabihan siya tungkol doon sa karapatan na kumuha ng asylum. Ang mangyayari lang po dyan, habang siya ay pinaprocess sa asylum, ng kanyang asylum, siya ay mag-i-stay sa isang asylum center. Pero hindi po yung pagkakakulong. Para po yung asylum center na tinuluyan ko rin sa Netherlands, habang kinukuha ang aking mga biometrics, ine-examine ako ng medical na mga doktor, dahil mahirap nga po kung ikay lalabas pa ng kampo. Dahil yung pila sunod-sunod, ang gusto nila, nandun na yung aplikante para madali lang makausap. So dahil may obligasyon po ang Czech Republic na sabihan siya na meron siyang karapatan mag-asylum, tingin ko ba siya ay kukuha ng asylum? Well, sa tingin ko po, alam ni Saldico na dahil siya ay ngayon ang kaisa-isang testigo na po pwede makorroborate ng mag-lolo na Bersamin na ang korupsyon ay nanggaling mismo sa ulo kay Marcos Jr. mismo, talagang alam niya na may banta sa buhay niya. Ang banta sa kanya hindi lang sa pagkakakulong. Ang banta sa kanya, patuloy na siyang patatahimikin, gugurgurin, papatayin. At yan po ay napakalakas na basihan para magkaroon ng asylum. Ang katotohanan, kung wala ang testimonya ni Saldico, mahihirapan tayong maparusahan ang Marcos Jr. at ang kanyang pamilya. Tandaan natin, ang in-expose niya, korupsyon hindi lang ni Marcos Jr. dun sa 100 billion, kundi yung smuggling. Smuggling pati sa pagkain na ginagawa ng First Lady Di Umano at ng kapatid ni First Lady Di Umano. So Saldico, kung nasan ka man, karapatan mong humingi ng asylum. Sasabihan kanila na may karapatan kang humingi ng asylum, humingi ka lang. Dahil malinaw na malinaw,
gaya ng sikat ng araw, na meron kang karapatan, meron kang well-founded fear na pwede kang gurgurin, patayin, dahil ikaw lang ang magiging susi para mapanagot ang presidente at ang kanyang pamilya sa kanilang katiwalian. Yon ang gagamitin na dahilan ni Saldico, mga kababayan, na siya pinaghahanap ng otoridad o mismong gobyerno ng Pilipinas dahil whistleblower siya. Meron siyang mga nalalaman tungkol sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa na sangkot mismo ang presidente, mga kababayan. Kaya maaari siyang makahingi ng asylum sa Czech Republic at ayon pa kay Attorney Harry Roque, obligado ang Czech Republic na tanungin mismo si Saldico na ikaw ba kukuha o mag-a-apply ng asylum. Hindi po mismo si Saldico ang mag-a-apply kundi obligasyon yan ng Czech Republic. So possible, mga kababayan, tugma po yung ating pag-aanalisang makakakuha po ng asylum si Saldico sa Czech Republic. So ang mga bangag, kung totoo man, itong mga ibinabalita nila na nahuli na puno si Saldico, edi pick up na lang sa kanila, mga kababayan. Kung ako kay Saldico, kukuha talaga ako, mga kababayan, ng asylum. Manghihingi talaga ako ng asylum. Unang-una, mabigat ang binangga niya, mga kababayan, pader kung maituturing. Presidente maging ang asawa ng presidente na sinabi rin ni Saldico na sangkot si Lisa sa mga nangyayaring korupsyon, mga kababayan. Ayan sinabi po mismo kanina ni Attorney Harry Roque. Di po ba si Sandro Marcos, ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez, mabibigat na tao, malalaking tao po ang binangga ni Saldico. Kaya ako sa kanya, manghihingi siya ng asylum. Kahit hindi pa siya alokin ng Czech Republic, unahan niya na. Di po ba, mga kababayan, para wag siyang mabitbit pa uwi ng Pilipinas dahil delikado siya. Baka hindi siya makatapak sa lupa ng Pilipinas, wala na siyang buhay, mga kababayan. Baka sa loob pa lang ng private jet, ini-injectan na siya ng pampagurgor. Tapos sasabihin lang, inatake sa puso dahil sa kaba, dahil nahuli na nga siya, natatakot na mapanagutan niya yung mga kasalanang nagawa niya. Pwedeng idahilan yan. Napakasimple lang po. Inatake sa puso yan Habang nasa ere kami, meron nga kami dalang doktor. Meron kaming dalang nurse. Napakadali mga kababayan. Pag naglaro ang mga sindikato, pinaplano nila yan. Planado na yan. Kasi hudang pumalpak po o mabulilyaso ang kanilang mga plano, importante sa kanila matapos o maalis ang mga balakid sa kanilang mga daraanan, walang sagabal. Sa madaling salita, ika nga, walang sagabal. Pwedeng gawin? Pwede Kaya ako kay Saldico, huwag ka nang umuwi sa Pilipinas. Tsaka ka na umuwi kapag Inday Sara Duterte na at tsaka na rin natin ipagpatuloy yung issue sa anomalya sa flood control na yan. Ngayon, kahit anong pilit po natin, mga kababayan, na kalampagin ang Senate Blue Ribbon Committee, kalampagin ang Kamara, magsagawa ng investigasyon tungkol dyan sa maanomalyang flood control project na yan na nakakalimutan na po, mga kababayan, walang mangyayari. Hindi po uusad. Kasi nagtatakipan po, mga kababayan, ang mismong pamunuan ng isang komite na sana siya ang makakatulong para matumbok kung sino ang mga mastermind, hawak din po sa liig. Hindi niya po kayang iusad ang investigasyon. Hindi niya po kayang tumbukin kung sino ang mastermind. Kasi siya po ang mayayari. Hindi mayayari ang Saldico. Kundi yaong
pinuno ng isang komite. Ayan, wala akong komiteng binabanggit, Pero, alam niyo naman po siguro, mga kababayan, ang komiteng tinutukoy ko. Sa ngayon, wala tayong magagawa riyan, mga kababayan. Hanggang kaalaman lamang po tayo, nalaman natin na ganito kalaki ang mga nanakaw nila sa kaban ng bayan, trilyon mga kababayan, sino-sino itong mga involved, sino-sino itong mga nasa listahan, sino-sino itong karapat-dapat at tawaging mastermind, hanggang dyan lang po tayo. Pero ipakulong sa mismong administrasyon nila ang mastermind, malabo po sa sabaw ng pusit.